Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tila bumagal ang mundo sa harap ko. Naroon ako sa isang maliit, ngunit marangyang kapilya, suot ang puting damit na masyadong magarbo para sa isang kasal na hindi ko ginusto. Sa bawat hakbang ko papalapit sa altar, parang pumipigil ang mga paa ko. Parang may alon ng kaba at galit na naglalaban sa dibdib ko, pero pilit kong itinatago sa likod ng pilit ng ngiti. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatutok sa akin, mga kaanak, kaibigan, at ilang hindi ko kilala. Alam nilang hindi ito kwento ng pag-ibig. Alam nilang may ibang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata nila, lalo na ang mga mata ng taong naghihintay sa akin sa altar. Si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko kahit hindi ko siya mahal. Maginoo siyang nakatayo roon, nakaitim na toksedo, mukhang maaliwalas, at para bang walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero sa likod ng kanyang ngiti, alam kong pareho kaming bihag ng sitwasyong ito. Hindi rin niya ako mahal, at alam namin iyon mula sa simula. Ngunit kailangang maganap ang kasal na ito dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa kanilang pamilya. Isang utang na hindi ko kailanman pinili. Ngunit kailangan kong bayaran. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ako sa kwarto. Pilit iniintindi ang desisyon ng mga magulang ko. Hindi mo ba naiintindihan, Bianca? Kung hindi dahil sa kanila, wala na tayong tirahan ngayon. Wala na tayong makakain. Utang na loob natin ito, wika ng mama ko, habang pinipigilan ang sariling magmukhang desperado. Ayaw niyang maramdaman kong napilitan siya, pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang responsibilidad na ito, lalo na't buhay ko ang nakataya. Ang seremonya ay parang eksena sa pelikula. Maganda pero walang buhay. Nang sinabi ng pari ang mga salitang, "Ikaw ba, Bianca, ay nangangako na mamahalin si Adrian sa hirap at ginhawa?" Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung kaya kong magpanggap ng ganito habang buhay. Pero nang tumingin ako sa mga mata ng mama ko, nakita ko roon ang pakiusap. Ang pangungusap na nagsasabing, "Gawin mo ito para sa amin, para sa pamilya natin." Kaya napilitan akong sumagot ng oo. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Parang binubuo ang pader sa pagitan ng totoong ako at ng taong kailangan kong maging. Nang magsalita si Adrian ng kanyang oo, sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi na magaan ang boses niya. Para bang tanggap na tanggap niya ang lahat. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Ang maging kalmado sa gitna ng ganitong sitwasyon. Isa ba itong pagpapanggap o mas matapang lang siya kaysa sa akin? Ang mga bisita ay nagpalakpakan, pero hindi ko maramdaman ang saya sa paligid. Sa halip, ang naririnig ko lang ay ang kabog ng puso ko. Pinilit kong nangumiti, pero ramdam kong hindi ito tunay. Nang maglakad kami palabas ng kapilya bilang mag-asawa, naramdaman ko ang kamay ni Adrian na mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Mainit ito, pero hindi ko ramdam ang koneksyon. Wala akong naramdamang spark o kahit kaunting kilig. Ang meron lang ay ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa balikat ko. Sa reception, lahat ay masaya. Lahat ay nagkukwentuhan, nagbibiro, nagkakainan. Pero para sa akin, ang bawat ngiti nila ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Paalala na ako ang bida sa isang kwentong hindi ko ginusto. Nagkunwari akong masaya, nakipag-usap, ngumiti sa mga litrato. Pero sa loob, parang unti-unti akong nawawala sa sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpanggap. Sa bandang huli ng gabi, nagpaalam ako kay Adrian na pupunta muna ako sa banyo. Kailangan kong huminga. Kailangan kong makalayo kahit saglit. Pagpasok ko sa banyo, tumingin ako sa salamin. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Sino itong babaeng nakasuot ng napakagarbong damit? Sino itong babaeng may singsing na kumikinang sa kanyang daliri? Pero walang nararamdamang pagmamahal para sa lalaking nagbigay nito? Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang isang pinto sa likod na dahan-dahang bumukas. Napalingon ako at nakita ko si Adrian, nakatayo sa pinto,
Nakatitig sa akin. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi galit, hindi tuwa. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong seryoso ito. Bianca, sabi niya, mabagal at maingat. Alam kong hindi mo gusto ang lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo na hindi rin ito madali para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga mata niya ay tila nagbabaga, pero hindi dahil sa galit, kundi dahil sa damdaming tila matagal niyang kinikimkim. Napalunok ako. Pilit na inaayos ang sarili sa harap niya. Pero bago pa man ako makapagsalita, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin, inilapit ang mukha niya sa akin, at bumulong. May isang bagay kang kailangang malaman. Bago ko pa maitanong ang ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang malamig na bagay sa kamay ko. Isang papel. Inabot niya yon sa akin nang walang pasabi. Nang tingnan ko ang papel, may nakasulat roon. Isang lihim na magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa kasal na ito. Sa araw ng aming kasal, hindi ko alam kung paano ko pipigilin ang panginginig ng aking mga kamay. Sa harap ng altar, naroon siya. Si Adrian, ang lalaking pinili ng mga magulang ko para sa akin. Matangkad, gwapo, at may tindig na tila ba kayang hamunin ng mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang perpektong anyo, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ko siya mahal. Ang lahat ay tila isang eksena sa pelikula. Ang mga bulaklak sa simbahan, ang mga bisitang nakaayos at masayang nagbubulungan. Ang musika na naglalakbay sa hangin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang bigat sa dibdib ko ay hindi maitatago. Ang bawat hakbang ko papalapit sa altar ay parang mabibigat na tanikala. Hinihila ako sa isang direksyon na hindi ko ginusto. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan. Sambit ng pari habang mahigpit ang hawak ni Adrian sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay tila nangako ng katiyakan, pero sa akin, ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng basag na salamin. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa araw-araw kung ang puso ko ay nananatiling nakakulong sa alaala ng ibang tao, ng isang pagmamahalan na hindi ko kailanman naranasan sa kanya. Nang matapos ang seremonya, lahat ay nagdiwang, nagtawanan, nagpalakpakan, at nagbigay ng kanilang pagbati. Ngunit para sa akin, ang bawat ngiti ay parang maskara na pilit ko isinusuot. Sa bawat yakap at bati, tinatanong ko ang sarili ko kung talagang nararapat bang magpasakop ako sa utang na loob ng aking pamilya. Ngunit paano ko sasabihin sa kanila na ang oo ko ay hindi mula sa puso, kundi mula sa takot na maging pabigat sa kanila. Sa reception, lahat ay maingay at masaya. Si Adrian ay nasa gitna ng usapan, nakikipaghalakhakan sa aming mga bisita. Ako naman, nanatiling tahimik sa gilid, nagmamasid sa kanya. Minsan, nagtatama ang aming mga mata at sa bawat pagkakataon, may mga tanong akong hindi masagot. Bakit parang hindi siya nagdududa? Bakit parang tanggap niya ang lahat ng ito kahit alam niyang hindi ko siya mahal? O baka naman hindi niya talaga alam? Pagod ka na ba? Tanong niya sa akin nang mag-uwian ng mga bisita. Naroon ang lambing sa kanyang tinig, pero hindi ko maramdaman ang init sa likod ng mga salitang yon. Tumango lang ako bilang sagot. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng buhay na ito kasama siya. Sa gabing yon, sa aming silid, tahimik kaming nagkatabi. Siya, nakatingin sa kisame, habang ako naman, nagkunwaring tulog. Ang distansya sa pagitan namin sa kama ay tila isang bangin na hindi kayang tawirin ng sinuman. Lumipas ang mga araw, unti-unti kong natutunan ang kanyang mga ugali. Maaga siyang gumising, mahilig sa kape, at laging nakangiti. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi na mabuti siyang tao. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya ako. Maliliit na sorpresa, mga tanong na nagpapakita ng interes sa akin, mga yakap na parang sinasabi niyang narito siya para sa akin. Ngunit ang puso ko, nananatiling tahimik. Ang bawat kabutihan niya ay parang patak ng ulan sa isang basong sira. Hindi kailanman napupuno.
Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aming hapunan, lumapit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tensyon sa hangin. May gusto akong itanong, sambit niya. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kaba. Mahal mo ba ako, Ella? Tanong niya. Diretso? Walang pasikot-sikot. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nagbabanta ng sakuna. Sa loob ng ilang segundo, tumingin lang ako sa kanya. Pilit hinahanap ang tamang sagot. Pero bago ko pa maibuka ang aking bibig, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pighati. Hindi ko na kailangang marinig ang sagot. Alam ko na. Anya, sabay talikod. Ang mga salitang yun ay tumama sa akin tulad ng kidlat. Hindi ko alam kung bakit parang may kirot sa dibdib ko. Hindi ko siya mahal, pero bakit parang nasasaktan ako para sa kanya? Hindi ko siya hinabol. Nanatili lang ako sa kusina, nakatingin sa pintuan kung saan siya lumabas. Ang mga tanong sa isip ko ay nag-uunahan. Paano niya nalaman? Bakit hindi siya nagalit? Bakit tila mas nasasaktan siya kaysa sa akin? Kinabukasan, hindi siya umuwi. Ang bahay ay naging tahimik, mas tahimik kaysa dati. Ang bawat oras ay parang isang mahabang kabanata ng pag-iisa. Doon ko lang napansin ang mga bagay na iniwan niya. Ang kanyang relo sa bedside table, ang jacket na palaging nakasabit sa likod ng pinto. Sa bawat sulok ng bahay, naroon ang bakas ng kanyang presensya. Pero wala siya. Ang kawalan niya ay parang multo na hindi ko matakasan. Sa isang iglap, natanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang bigat ng puwang na iniwan niya. Ang tahimik na bahay ay parang isang salamin na nagpapakita ng katotohanan na pilit kong tinatakasan. Hindi ko siya mahal, pero bakit parang unti-unti akong nauubos sa kawalan niya? At doon, sa gitna ng aking pag-iisa, may kumatok sa pintuan. Mabilis akong tumayo. Umaasang siya na ang bumalik. Pero nang buksan ko ang pinto, ang nakita ko ay isang estranghero na may hawak na sulat. Para sa'yo, Ma'am Ella. Aniya sabay abot ng sobre. Binuksan ko yun nang may panginginig sa mga kamay. Sa loob ng sobre, naroon ang isang piraso ng papel na may sulat kamay. At sa unang linya pa lang, bumaliktad ang mundo ko. Ella, alam kong hindi mo ako mahal, pero may isang bagay kang dapat malaman. Sa unang linggo ng aming kasal, parang may nakapatong na mabigat na ulap sa pagitan namin ni Marco. Isang estranghero siya sa buhay ko, kahit pa alam ko ang bawat detalye ng kwento ng pamilya niya. Ang laki ng bahay nila, ang marangyang hardin na may fountain, ang mamahaling chandelier sa dining hall, lahat ito parang eksena sa isang pelikula. Ngunit sa kabila ng yaman at karangyaan, ang presensya niya ay malamig. Parang hindi ko siya maabot, kahit magkasama kami sa iisang silid. Tuwing umaga, sinisikap kong maging magalang. Nilalapit ko ang kape sa harapan niya at pilit na sinusubukang ngumiti. Pero hindi siya tumitingin sa akin. Binabasa niya ang dyaryo, tahimik, at parang wala akong halaga. Hindi ko alam kung galit siya dahil napilitan lang siya sa kasal na ito. O sadyang ganito lang siya bilang tao. Walang emosyon, walang pakialam. Sa gabi, mas malungkot ang kwento. Nakatulak ako sa gilid ng kama habang siya'y abala sa laptop niya. Walang usapan, walang kahit anong senyalis ng pagiging mag-asawa. Pakiramdam ko, isa akong piraso ng kasangkapan sa bahay na ito. Nandito, pero wala talagang silbi. Pinipilit kong intindihin ang sitwasyon. Pinipilit kong magpakumbaba. Utang na loob ang dahilan kung bakit ako nandito. Utang na loob sa pamilya ni Marco na nagligtas sa negosyo ng tatay ko noong malapit na kaming malugi. Ang kasal na ito ang naging kabayaran. Pero may mga gabi na hindi ko talaga kayang itago ang lungkot. Isang beses, habang nakahiga kami, hindi ko napigilan ang mga luha ko. Malakas ang patak ng ulan sa labas,
pero mas malakas ang nararamdaman kong sakit sa loob. Umiyak ako ng tahimik, pilit na itinatago ang hikbi. Akala ko, hindi siya mapapansin. Ngunit bigla siyang bumaling sa akin. Umiiyak ka ba? Tanong niya. Malamig, pero may bahagyang pag-aalala sa boses. Hindi ko alam kung sasagot ako. Gusto ko sanang sabihin na, oo, umiiyak ako dahil pakiramdam ko'y nakakulong ako sa buhay na hindi ko pinili. Pero natakot ako. Natakot akong masaktan siya. Natakot akong magkagulo. Tumanggi ako. Sinabing, hindi. Pagod lang ako. Tumango siya at bumalik sa laptop niya. Pero ramdam ko ang panandali ang pagtingin niya sa akin. Parang may hinahanap siya sa mga mata ko. Pero hindi ko alam kung ano. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong napansin ang mga maliliit na pagbabago. Hindi na siya palaging malamig. May mga pagkakataon na nagtataka ako kung iniintindi niya ako kahit hindi niya sinasabi. Isang umaga, nakita ko siyang nagluto ng almusal. Hindi ko inaasahan yon. Nakasuot siya ng apron, mukhang awkward, pero parang sinubukan niyang gawing espesyal ang araw. Gusto mo ba ng itlog na maalat? Tanong niya. Tumango ako, nagulat sa effort niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init sa pagitan namin. Kahit pa sobrang saglit lang, pero hindi maiiwasan ang tensyon. Isang gabi, habang naglalakad kami sa hardin, tinanong niya ako ng direkta. May mahal ka bang iba? Unti-unti akong natigil sa paglalakad. Ang tanong niya ay parang kidlat na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit niya naisip iyon, pero alam kong hindi ko siya pwedeng lokohin. Ang totoo, mayroon. May isang tao sa nakaraan ko, si Daniel. Mahal ko siya. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong magtuloy dahil sa sitwasyong pinasok ng pamilya ko. Marco? Pigil ang boses ko, nanginginig. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumingin sa akin na parang may naisip siyang malalim. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Hindi kita papahirapan. Ang mga salitang yon ay parehong nakapagpagaan sa akin at nakapagpadagdag ng bigat. Gusto kong magpasalamat sa pagiging mabait niya, pero bakit may bahagi sa puso ko na parang nasasaktan sa sinabi niya? Parang gusto kong magalit sa kanya, sa sarili ko, sa sitwasyon. Pero nanatili akong tahimik. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa hardin at ang mga dahon ng mga halaman ay parang mga mata na nakamasid sa amin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, tumunog ang telepono ni Marco. Tumayo siya at sinagot iyon. Ang boses niya ay mababa, pero naririnig ko ang bawat salitang binibitawan niya. Hindi ko sinasadya, pero napakinggan ko ang usapan. Oo, sigurado. Hindi niya alam. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung para saan ang tawag na yon, pero may kung anong kaba ang bumalot sa dibdib ko. Pagbalik niya, ngumiti siya sa akin, pero may kakaibang lamig sa ngiti niya ngayon. Hindi tulad ng dati. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Pagbaba ko sa dining hall, may isang envelope sa mesa. Nakalagay ang pangalan ko. Binuksan ko yon, at ang laman ay hindi ko inaasahan. Isang larawan ni Daniel, ang lalaking mahal ko. Ngunit ang larawan ay hindi pangkaraniwan. Nakahiga siya sa ospital, may benda sa ulo, at parang walang malay. Nang muling tumingin ako kay Marco, naroon siya sa harapan ko, nakatayo. Malamig ang ekspresyon ng mukha. May mga bagay na hindi mo pa alam, sabi niya. Mabigat ang tinig. Pagkatapos, tumalikod siya at iniwan akong nakatulala. Hawak ang larawan at punong-puno ng tanong ang isip. Ang bawat hakbang ko sa malawak na sala ay tila umaalingaw-ngaw, parang sinisigaw ng marmol na sahig ang bigat ng pasya ko. Ang pasya ng puso kong pilit kong kinakalma. Nasa harap ko si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko dahil sa utang na loob. Nakatitig siya sa akin. Matalim ang kanyang mga mata. Parang may hinahanap na sagot na hindi ko kayang ibigay. Hindi ko siya mahal. Alam ko yon mula sa simula.
Pero paano ko matatakasan ng isang kasunduan na halos itinali na sa pagkatao ko? Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit ako nandito. Nang malapit nang bumagsak ang negosyo ng aming pamilya, si Adrian ang naging tagapagligtas. Hindi ko makakalimutan ang mga gabi kung saan umiiyak si Papa sa hapagkainan habang nilulunod ni Mama ang sarili sa pagdarasal. Nang dumating si Adrian, akala ko ang lahat ay magbabago, ang lahat ay magiging maayos. Pero ang kapalit ng kanyang kabutihan ay ako. Bakit parang ang layo mo sa akin kahit nandito ka lang? Tanong niya. Mahinahon, ngunit puno ng tensyon. Malamig ang kanyang tinig, ngunit may bahid ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala na ginagawa ko ang lahat para magmukhang masaya kami. Kahit ang bawat ngiti ko ay parang pilit na nilililok mula sa kawalan. Pagod lang ako. Sagot ko. Pilit na iniwas ang tingin. Lumapit siya. At sa bawat hakbang niya ay parang lumiliit ang mundo ko. Hanggang sa naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa braso ko. Hindi magaspang ang kanyang hawak, ngunit ramdam ko ang bigat nito. Ang bigat ng kanyang pag-aalala, ng kanyang paghihintay. Pagod? O may iba kang iniisip? Tanong niya ulit. Mas malalim ang tono. Hindi ko kaya ang ganitong usapan. Parang hinuhubaran niya ang bawat lihim ko at natatakot akong makita niya ang katotohanan na ang puso ko ay hindi para sa kanya. Wala akong iniisip. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Sagot ko, mas matigas, mas malamig. Alam kong mali iyon, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong magtago sa likod ng galit. Mas madali ang magalit kaysa aminin na natatakot ako. Natatakot sa kanya, natatakot sa sarili ko. Napansin kong dumilim ang ekspresyon niya. Huminga siya ng malalim. Parang nilulunod ang galit na unti-unti niyang nararamdaman. Alam kong hindi ganito ang gusto mo. Alam kong hindi mo ako pinili. Pero hindi ba't deserve ko rin namang malaman kung ano talaga ang nararamdaman mo? Napatingin ako sa kanya. Sa wakas, tinamaan niya ang punto na pilit kong iniiwasan. Pero paano ko sasabihin ang nararamdaman ko? Paano ko ipapaliwanag na ang puso ko ay parang isang kawang walang laman, na ang bawat ngiti ko ay parang maskara lang? Adrian, napatigil ako. Nagsimula ng manginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa bigat ng mga salitang hindi ko masabi. Hindi kita kailangang sagutin ngayon. Ngayon? Kailan? Kailan mo ako sasagutin, Claire? Madiin ang boses niya, pero hindi siya sumisigaw. Iba ang sakit kapag ang galit ay tahimik, kalmado, ngunit ramdam mong sumisibol mula sa sugat na hindi mo kayang gamutin. Napaatras ako. Hindi ko na malayang nasa likod ko na ang pader. Napalapit siya. Ang mukha niya ilang pulgada na lang mula sa akin. Ang mga mata niya, puno ng tanong, puno ng emosyon na hindi ko kayang saluhin. Hindi kita pinilit na pakasalan ako, Claire. Ikaw ang pumayag. Pero bakit parang ang bawat araw natin ay parang laro lang? Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. At ayaw mo akong kilalanin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag kung bakit. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang sabihin na ang puso ko ay para sa iba. Isang lalaking iniwan ko para sa kasunduang ito. Ang lalaking minahal ko ng buo, ngunit kailangang isuko para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig mula sa akin, Adrian. Hindi ko alam kung paano kita pasasayahin habang naputo lang sinasabi ko nang biglang bumukas ang pinto ng sala. Pareho kaming napalingon. Si Mama, nakatayo sa pintuan, hawak ang telepono. Ang mukha niya puno ng kaba. Claire, may nangyari kay Ethan. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ethan, ang lalaking iniwan ko. Ang lalaking pinangarap kong makasama pero kailangang kalimutan. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Pero ang buong mundo ko ay parang umikot sa pangalan niya. Ano ang nangyari? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko na malayang humakbang na ako palapit kay Mama.
Ngunit naramdaman ko ang malamig na tingin ni Adrian sa likuran ko. Naaksidente siya, anak. Nasa ospital. Kritikal ang lagay. Puno ng panginginig ang tinig ni Mama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero naramdaman ko ang kamay ni Adrian sa balikat ko. Pinipigilan ako. Claire, bulong niya puno ng tensyon. Ano ang gagawin mo ngayon? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya matingnan. Ang buong mundo ko ay parang bumagsak sa isang iglap. Ang puso kong matagal nang walang laman, bigla na lang sumikip, sumabog, at napuno ng takot. Takot na mawala ang taong totoong mahal ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa aking balat habang nakaupo ako sa gilid ng balkonahe ng bahay namin. Ang bahay na ito, na masyadong malaki para sa akin, ay naging kulungan ko mula nang ikasal ako kay Adrian. Ang bawat kwarto ay parang paalala ng isang buhay na hindi ko pinili. Ang bawat sulok ay may bakas ng kanyang presensya. Ang lalaking hindi ko kailanman inibig, ngunit pinakasalan ko dahil sa utang na loob. Sa mga mata ng iba, si Adrian ang perpektong asawa. Mayaman, maginoo, maaalalahanin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at galang na ipinapakita niya sa publiko, mayroong isang bagay na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may mga pagkakataong nararamdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Parang may hinahanap siya sa akin na hindi ko kayang ibigay. Minsan, habang magkasama kami sa hapunan, tinanong niya ako kung masaya ba ako. Ang tanong ay simple, pero parang may lason sa bawat salita. Napaurong ako sa upuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko alam ang tamang sagot. Paano ko sasabihin na hindi ko siya mahal? Paano ko ipapaliwanag na ang bawat ngiti ko ay pilit, na ang bawat yakap ko ay may halong pag-aalinlangan? Tumango na lang ako at ngumiti ng kaunti, umaasang hindi niya mararamdaman ang bigat ng kasinungalingan. Ngunit hindi siya nalinlang. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot o baka galit. Hindi ko na sigurado. Tumayo siya mula sa mesa at iniwan akong mag-isa. Hindi siya nagsalita. Pero ang katahimikan niya ay parang sigaw. Sumisidik sa kaibuturan ng aking puso. Sa gabing yon, hindi ako makatulog. Umuulan. At ang tunog ng patak sa bubong ay naging musika ng aking kalungkutan. Bumangon ako mula sa kama at naglakad patungo sa sala. Nakita ko si Adrian doon. Nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng alak. Hindi ko alam kung naramdaman niyang naroon ako, pero nagtanong siya nang hindi tumitingin sa akin. Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? Tanong niya. Mababa ang boses. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tumayo lang ako sa likod niya, nakatingin sa kanyang likuran, habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pinili kita dahil ikaw ang nag-iisang tao na hindi sumusubok na bilhin ang pagmamahal ko. Dagdag niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pait, pero may bahid ng sinseridad. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagtanong, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalim ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung galit ba yon, lungkot, o pagmamahal, o lahat ng ito. Alam kong hindi mo ako mahal. Sabi niya, diretso, hindi nag-aalinlangan. Pero natutunan ko nang tanggapin iyon. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Ang mga mata niya, bagaman puno ng sakit, ay tila nagpapatawad. Pero paano niya ako mapapatawad kung araw-araw kong kinukwestiyon ang buhay na ito? Kung araw-araw kong iniisip kung paano ako nagkamali sa pagpili? Naglakad siya palapit sa akin at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Hinawakan niya ang mga kamay ko at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init nito. Hindi ko alam kung bakit,
Pero ang init na yon ay parang pumukaw sa isang bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. May isang bagay akong hihilingin sa'yo, sabi niya, mahina ang boses. Subukan mo akong mahalin, kahit kaunti. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong sumigaw. Sabihin sa kanya na hindi ito tama, na hindi ito patas. Pero sa halip, tumango lang ako. Hindi dahil gusto kong gawin, kundi dahil hindi ko kayang tumanggi. Hindi ko kayang saktan siya ng higit pa. Lumipas ang mga araw at sinubukan kong gawin ang hiling niya. Sinubukan kong hanapin ang dahilan para mahalin siya. Pinagmasdan ko siya habang abala sa trabaho. Nakikinig ako sa mga kwento niya. Kahit na minsan ay hindi ko naiintindihan ang puntong gusto niyang iparating. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi ko pa rin matagpuan ang sagot. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama kaming nanonood ng pelikula, tumunog ang telepono niya. Biglaan siyang tumayo at nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang may bumabagabag sa kanya. Nagsalita siya, pero ang tono ng boses niya ay iba. Malamig, matigas. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa sala, pero hindi na siya umupo sa tabi ko. Sa halip, tumayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa ulan na bumuhos sa labas. Hindi siya nagsalita, pero alam kong may mabigat siyang iniisip. May problema ba? Tanong ko. Pilit na sinusubukang basagin ang katahimikan. Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Mahal kita, pero may bagay kang hindi mo alam. Sabi niya, ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtanong. Ngunit bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin at inilagay ang isang piraso ng papel sa aking kamay. Binasa ko ang nakasulat at ang bawat salita ay parang kutsilyong tumarak sa aking puso. Nalaman ko ang lihim niya, ang dahilan kung bakit siya may bigat sa damdamin. Ang papel na yon ang naging sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasang alamin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan, ngunit ang isang bagay ay sigurado, hindi ko na maaaring baliwalain ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng kasal, sinubukan kong magpanggap na masaya. Ang bawat ngiti ko ay pilit, ang bawat hakbang ko sa tabi ni Daniel ay parang dagok sa puso ko. Siya ang lalaking pinili ng pamilya ko para sa akin, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa utang na loob. Ang ama niya ang nagligtas sa negosyo ng tatay ko, ang dahilan kung bakit hindi kami nalubog sa kahihiyan at utang. At ang kabayaran? Ako, ang kaisa-isang anak na babae, ang naging sakripisyo. Sa unang gabi namin bilang mag-asawa, tahimik kaming magkatabi sa malaki at malamig na kama. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Sa bawat pagkakataong susulyap siya sa akin, parang hinuhubaran niya ang mga dingding na itinayo ko sa paligid ng sarili ko. Pero hindi siya ang tipo ng lalaking umaasta ng mayabang. Tahimik lang siya at tila may respeto sa espasyo ko. Minsan, naramdaman ko ang kanyang tingin, ngunit hindi ako tumingin pabalik. Hindi ko kaya. Ang bawat segundo sa silid na yon ay parang isang mahabang eksena sa pelikula. Isang eksenang ayaw kong balikan. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng kape. Bumaba ako sa kusina at nakita ko si Daniel, nakasuot ng simpleng puting t-shirt. Ang buhok niya magulo, parang hindi niya ito naisip ayusin. Mukha siyang normal, hindi tulad ng mayamang lalaking iniisip ko noon. Nakangiti siya, hawak ang 2 tasa ng kape. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ng tasa. May init sa boses niya, pero hindi ko yung pinansin. Tumango lang ako at umupo sa pinakamalapit na upuan. Napansin ko ang mga mata niya. May kung anong lungkot doon na hindi ko maipaliwanag. Sa buong araw, sinubukan niyang kausapin ako, pero sagot ko'y laging maikli. Hindi ko alam kung paano makikitungo sa isang lalaking hindi ko mahal, pero dapat kong pakisamahan. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagalit o nainis. Nanatili siyang kalmado,
At sa bawat sagot ko, ngumiti lang siya at tumango. May bahagi ng puso ko na nagtangkang maawa sa kanya. Pero mas malaki ang bahagi na nananatiling matigas. Lumipas ang mga linggo at unti-unti kong napansin ang iba't ibang bagay tungkol kay Daniel. Hindi siya ang tipo ng lalaking inaasahan kong magiging asawa. Hindi siya mahilig magyabang tungkol sa pera niya, kahit na alam kong hindi siya kulang sa yaman. Sa halip, mahilig siya sa mga simpleng bagay. Pagluluto, pagbabasa, pagtatanim ng halaman sa likod ng bahay. Minsan, nahuli ko siyang nagtatanim ng mga bulaklak. Nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya. Sabay sabi, "Para sa'yo." Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga maliliit na gestong iyon. Sa tuwing gagawin niya ang isang bagay na mabuti, mas lalong tumitindi ang guilt sa puso ko. Paano ko siya mapapasaya kung ang puso ko ay wala sa kanya? Paano ko siya mapapahalagahan kung sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa akin ng pamilya ko? Isang gabi, umuwi ako mula sa trabaho at naabutan si Daniel sa sala. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang litrato ng yumaong nanay niya. Hindi niya napansin na dumating ako, kaya nakatayo lang ako sa may pintuan. Pinapanood siya. May lungkot sa mukha niya na hindi ko pa nakikita noon. Sa wakas, tumingin siya sa akin at nagsabi ng isang bagay na hindi ko inaasahan. "Alam kong hindi mo ako mahal." Aniya, ang boses niya mababa, halos pabulong. "Pero hindi kita minamadali, hindi kita pinipilit." Parang may bumagsak sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumayo siya, lumapit sa akin, at idinagdag, "Ang gusto ko lang ay magkaroon tayo ng pagkakataon. Kahit hindi ngayon, kahit kailan mo lang kaya." Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pero may bakas ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano siya nakahanap ng lakas para sabihin iyon. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, iniisip ang bawat salitang sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak yun sa isip ko. Sa unang pagkakataon, nagtanong ako sa sarili ko, sino ba talaga si Daniel para sa akin? Siya ba ang kalaban, ang taong pumilit sa akin sa isang sitwasyong hindi ko ginusto? O siya ang biktima tulad ko ng mga desisyon na ginawa ng ibang tao? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng telepono. Sumagot ako at agad kong narinig ang tinig ng nanay ko sa kabilang linya. "May masamang balita," sabi niya. Halatang pagod ang boses. "Ang negosyo natin." Bumagsak na. Parang natigil ang mundo ko. Ang lahat ng sakripisyong ginawa ko, ang kasal na ito, ang pagbigay ko ng sarili ko sa isang lalaking hindi ko mahal. Lahat ng yon, tila nawala ng saysay. Nagising ako sa malamig na hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana ng kwarto. Ang dilim ng paligid ay tila nagtatago ng mga lihim na ako lang ang nakakaalam. Nakatingin ako sa kisame. Nag-iisip kung kailan ko mararamdaman ang kapayapaan sa bagong buhay kong ito. Araw-araw, pakiramdam ko'y may kalawang na pumipigil sa bawat pintig ng puso ko. Hindi ko siya mahal. Alam kong hindi ko siya kailanman mamahalin. Ngunit narito ako, nakahiga sa kama ng isang lalaking hindi ko pinili. Naririnig ko ang kanyang mga hakbang sa hallway. Ang bigat ng tunog ay parang martilyong bumabagsak sa bawat piraso ng katahimikan. Alam kong papasok na siya. Hindi ko alam kung bakit, pero bawat araw na makikita ko siya, parang may tinik sa lalamunan ko. Hindi siya masama. Sa katunayan, hindi ko maitatanggi na mabait si Adrian, maalalahanin, at tila handang gawin ang lahat para lamang maging maginhawa ang buhay ko. Ngunit kahit anong kabutihan ang ipakita niya, hindi niya mababago ang katotohanang pilit ang lahat ng ito. Pumasok siya sa kwarto, tanga ng isang tasa ng kape. "Nagising ka na pala. Akala ko gusto mo pang magpahinga," sabi niya. Ang tinig niya'y kalmado, ngunit may bahagyang pag-aalala. Tumango lang ako, pilit nang ngumiti, kahit hindi ko alam kung nakita niya iyon.
Inilapag niya ang kape sa tabi ng kama at umupo sa gilid. Naroon na naman ang tingin niyang laging nagtatangka na basahin ang nasa loob ko. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon, na tila hinuhukay ang lahat ng itinatago kong damdamin. Hindi mo ba gusto ang buhay natin ngayon? Tanong niya bigla. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tanong niyang yon ay parang kidlat na tumama sa dibdib ko. Gusto ko bang magsinungaling? O dapat ko bang sabihin ang totoo? Ngunit paano ko sasabihin ang totoo nang hindi ko siya masaktan? Okay naman. Sagot ko, halos pabulong. Alam kong hindi iyon ang sagot na nais niyang marinig. Ngunit iyon ang sagot na kaya kong ibigay. Tumango siya, bagamat alam kong hindi siya kumbinsido. May gusto ka bang gawin? Lumabas tayo? Maglakbay? O kahit ano? Sabihin mo lang, gagawin natin. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Bakit ganito? Bakit ang bait niya sa akin? Bakit mas mahirap ang lahat dahil sa kabutihan niya? Kung masama lang siya, siguro mas madali kong mararamdaman ng galit. Siguro mas madali kong tanggapin na nasa maling sitwasyon ako. Ngunit dahil sa kabutihan niya, pakiramdam ko'y ako ang masama. Parang ako ang nananakit sa kanya araw-araw sa pamamagitan ng kawalan ko ng pagmamahal. Tumayo siya mula sa kama at tumingin sa akin. Magbibihis lang ako. May ipapakita ako sa'yo. Hindi ko na tinanong kung ano yon. Tumango lang ako. Pilit na itinatago ang kawalan ko ng interes. Nang bumalik siya, nakasuot na siya ng jacket at may hawak na susi ng kotse. Halika, sumama ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Hindi ko alam kung dahil sa utang na loob ko o sa simpleng hiya na tumanggi. Habang nasa kotse kami, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng makina at ang mahinang paghinga ni Adrian. Hindi ko siya tiningnan. Tumatanggi ako. Ayokong makita ang mukha niya na puno ng pag-asa habang ako'y puno ng pagdududa. Maya-maya pa, huminto kami sa isang lugar na hindi pamilyar. Bumaba siya ng kotse at binuksan ang pinto sa side ko. Halika, dito tayo. Napatingin ako sa paligid. Isang maliit na bahay na tila matagal nang iniwan. Ang pintura nito'y nagbibitak-bitak na. Ang bubong ay may bahagyang kalawang. Sa kabila ng itsura nito, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Parang may kurot sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Dito ako lumaki, sabi niya, habang nilalakad namin ang bakuran. Ang bahay na ito ang saksi sa lahat ng hirap ng pamilya ko. Dito ko natutunan kung paano magmahal, kahit sa gitna ng kawalan. Napatingin ako sa kanya. Ang tinig niya ay may halong lungkot at saya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat salitang binibitawan niya ay parang tumatama sa puso ko. Kahit pa sinusubukan kong burahin ang epekto niya sa akin. Gusto kong ipakita ito sa iyo dahil gusto kong maintindihan mo. Hindi ko sinasabing mahalin mo ako, pero sana makita mo kung bakit kita pinili. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Pinili kita dahil alam kong kahit gaano kahirap, ikaw ang gusto kong makasama sa mga ganitong lugar, sa mga ganitong alaala. Tumigil siya sa harap ng pintuan at tumingin sa akin. Pasok tayo. Pumasok kami sa loob at doon ko napansin ang mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Mga larawang puno ng ngiti. Ngunit may halong hirap sa kanilang mga mata. Ang kwento ng buhay ni Adrian ay nakapinta sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang mga pader na may mga guhit na gawa ng bata, ang sahig na may mga gasgas mula sa mga sapatos na pang-araw-araw. Habang iniikot ko ang lugar, may kung anong bumalot sa akin. Hindi ko alam kung awa ba ito o paghanga. Ngunit bago ko pa ito masagot, naramdaman kong may kung anong presensya sa likuran ko. Paglingon ko, naroon si Adrian, nakatingin sa akin. May itinatago ako, sabi niya, ang tinig niya'y mabigat. Kaya kita dinala rito. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tingin niya sa akin ay parang may tinik na bumabaon sa puso ko. Hindi na siya ngumingiti. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng kanyang presensya.
Hindi lahat ng bagay sa buhay ko ay kagaya ng inaakala mo, dagdag niya. At oras na para malaman mo ang totoo. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, ngunit ang kaba sa dibdib ko ay parang bulkan na sasabog. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang ritmo ng buhay na kasama si Marco. Sa kabila ng malamig na simula, naging mas madalas ang aming mga pag-uusap, bagamat laging may distansya. Hindi ko pa rin maitatanggi ang bigat ng utang na loob na dahilan kung bakit ako nasa piling niya. Ang bawat ngiti niya ay tila paanyaya, ngunit ang bawat hakbang ko palayo ay paalala na hindi ko siya mahal. Isang gabi, habang nasa hapagkainan kami, nagtanong si Marco, "Bakit hindi mo subukang kilalanin ako ng mas mabuti?" Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang totoo, sinubukan ko. Pero sa bawat pagsisikap, naroon ang harang na nilikha ng puso kong hindi marunong tumugon sa kanya. "Gusto kong makilala ka," sagot ko. Kahit kalahati lang ng puso ko ang naniniwala sa sarili kong mga salita. Tumango siya, ngunit sa kanyang mga mata, alam kong naramdaman niya ang pagkukunwari. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lamig ng kwarto ay tila sumasalamin sa lamig ng relasyon namin. Tumayo ako mula sa kama, lumabas ng silid, at tumungo sa hardin. Maliwanag ang buwan. Ang mga bulaklak sa paligid ay tila nagsasayaw sa marahang hangin. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mga yapak ni Marco. "Hindi ka ba natutulog ng maayos?" Tanong niya habang lumalapit. Naramdaman ko ang init ng presensya niya sa malamig na gabi. Hindi ako sumagot. Tumabi siya sa akin, ngunit hindi niya ako hinawakan. Palaging ganun si Marco. Laging nirerespeto ang distansya ko. "Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng ito," sabi niya. Ang tinig niya'y punong-puno ng kabigatan, pero hindi kita minamadali. "Gusto ko lang malaman mo na narito ako, kahit kailan mo ako kailangan." Ang mga salitang yon ay tila kutsilyong tumarak sa akin. Bakit ang bait niya? Bakit hindi niya ako galitin para mas madali ko siyang iwasan? Bakit siya ang tipo ng lalaking mas mahirap talikuran? Muling bumalik ang alaala ng dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Ang utang na loob ng pamilya ko kay Marco. Ang kabutihang loob niya noong nasa bingit kami ng pagkawasak. Ang nagdala sa akin dito. Hindi ko alam kung kailan ko mauubos ang pasasalamat na yon o kung kailan ako makakakala sa tanikala ng obligasyon. Kinabukasan, nagpasya si Marco na maglakbay kami sa probinsya, sa lugar kung saan siya lumaki. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahaging iyon ng buhay niya. Ang mga simpleng bagay, ang malawak na palayan, ang makukulay na bahay, ang mga taong bumabati sa kanya nang may ngiti, ay nagbigay sa akin ng kaunting liwanag tungkol sa kung sino siya. "Dito ako natutong magsikap," sabi niya habang naglalakad kami sa gilid ng palayan. "Dito ko natutunan ang kahalagahan ng pamilya at dito ko napagtanto na hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera." Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalim ng tao sa likod ng pangalan niya. Hindi lang siya ang lalaking nagligtas sa pamilya ko. Siya ang lalaking may mga pangarap, may mga takot, may puso. Nang bumalik kami sa bahay, nagluto si Marco ng hapunan. Hindi ko inaasahan yon. Ang akala ko, palaging may tauhan siya para gawin ang mga bagay na ganon. Ngunit habang pinagmamasdan ko siyang nagluluto, naramdaman ko ang kakaibang bagay. Hindi iyon pagmamahal, hindi pa. Pero siguro, isang piraso ng pagtanggap. "Huwag kang mag-alala," sabi niya habang inilalapag ang pagkain sa mesa. "Hindi kita pinipilit na magustuhan ako. Gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay." Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng marka sa akin. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang nararamdaman ko, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Pasensya na, kailangan kong sagutin ito," sabi niya. Tumayo at tumungo sa teras. Sa likod ng salamin,
Nakita ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Ang mukha niya'y seryoso, ang mga mata niya'y malamlam. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang pinag-uusapan nila? Pagbalik niya, tila biglang nag-iba ang aura niya. May kung anong bumabagabag sa kanya. Sinubukan kong tanungin, ngunit umiwas siya. Walang dapat ipag-alala, sabi niya, ngumingiti ng pilit. Ngunit hindi ko naiwasang mag-isip. Ano ang itinatago niya? Sa lahat ng kabaitan niya, sa lahat ng pagiging perpekto niya, ngayon ko lang naramdaman na may bahagi sa buhay niya na hindi ko alam. Kinagabihan, hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, Marco, may problema ba? Hindi niya ako tinignan, ngunit narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. May mga bagay na mas mabuti nang hindi mo malaman. Sagot niya, malamig ang tono. Ang lalaking palaging bukas sa akin ngayon ay tila isang estranghero. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, may napansin akong envelope sa drawer. Hindi ko alam kung bakit, pero tila hinatak ako ng kuryosidad. Binuksan ko ito at ang laman ay isang dokumento, isang kasunduan na may pirma ni Marco. Ang kasunduan ay tungkol sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi ito tungkol sa utang, ito ay tungkol sa akin. Tumigil ang mundo ko habang binabasa ang mga detalye. Ang kasunduan ay nagsasabing may kondisyon ang kasal namin. At ang kondisyong iyon ay may deadline. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lalaking akala ko'y walang lihim ngayon ay may tinatago pala. At ang tanong na gumugulo sa isipan ko, ano ang mangyayari kapag natapos ang deadline? Ang mga araw ay tila nagiging mas mabigat habang unti-unting lumalalim ang relasyon namin ni Daniel. Bagamat hindi ko siya mahal, hindi ko maitatanggi na may kakaibang ginhawa sa bawat pag-aalaga niya sa akin. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, naroon ang bigat ng sikretong hindi ko maamin. Ang dahilan ng aming kasal. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Nakaupo ako sa gilid ng aming kama. Pinapanood ang pagpatak ng ulan sa bintana. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko ay parang may bagyong hindi matigil. Pumasok si Daniel sa kwarto. Basang-basa ang suot niyang polo mula sa pagtakbo sa labas para iayos ang mga halaman. Akala ko'y magagalit siya dahil sa hindi ko man lang siya tinulungan, pero ngumiti lang siya nang makita ako. Malakas ang ulan. Mabuti't hindi ka lumabas. Wika niya habang pinupunasan ng basa niyang braso ng tuwalya. Ang lambing ng boses niya ay parang kutsilyong tumutusok sa aking konsensya. Wala akong naisagot. Nagkunwari akong abala sa pagtutupi ng kumot. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng ulan sa kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang init sa kwarto. Naupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko, marahan, pero may bigat. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang lalim ng kanyang mga mata. Mata ng taong handang magmahal nang walang hinihinging kapalit. Alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Sabi niya, pabulong. Pero sana, kahit papaano, matutunan mo akong mahalin. Ang mga salitang iyon ay parang alingaw-ngaw sa loob ng aking isip. Hindi ko alam kung paano sasagutin ng ganitong klaseng katapatan. Ang totoo, ang puso ko ay nasa ibang tao. Si Adrian. Bago pumasok si Daniel sa buhay ko, si Adrian ang rason ng bawat ngiti ko. Ngunit ang utang na loob ng pamilya ko ang dahilan kung bakit ako napilitang pakasalan si Daniel. Ang katotohanan yon ang pumipigil sa akin para magpakita ng tunay na damdamin. Tinatry ko, sagot ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung narinig niya. Tumango lang siya at tumayo. Nilisan ang kwarto nang hindi na nagsalita. Pilit kong nilabanan ang mga luha na gustong tumulo. Bakit ang bait ni Daniel? Bakit hindi niya ako sinisisi? Kung ako ang nasa kalagayan niya, siguro'y matagal na akong galit. Pero siya ang taong tila walang ibang hangad kundi ang mapasaya ako. At sa bawat araw na dumadaan, tila unti-unti akong natutunaw sa kanyang kabaitan. Kinabukasan,
Nagpasya akong magpakabuti sa kanya kahit papaano. Nagluto ako ng paborito niyang ulam, adobo. Habang nilalagay ko ang huling sangkap, narinig ko ang tunog ng kanyang sasakyan sa garahe. Nagmadali akong mag-ayos ng mesa, siniguradong maipapakita ko man lang ang kaunting effort para sa kanya. Amoy masarap, sabi niya pagkapasok sa bahay, bitbit ang isang bouquet ng mga rosas. Napangiti ako, pero ang ngiti ko'y may halong kaba. Binigay niya sa akin ang bulaklak at tila may kislap sa kanyang mga mata. Salamat, sabi ko habang inilagay ang mga rosas sa isang base. Nagsimula kaming kumain at sa unang pagkakataon ay naging magaan ang usapan namin. Nagkuwento siya tungkol sa trabaho, sa mga pasyente niyang tinutulungan at sa mga pangarap niya. Tila nakalimutan ko ang bigat ng sitwasyon namin. Sa sandaling iyon, parang normal na mag-asawa kami, ngunit ang sandaling iyon ay mabilis ding nasira. Habang hinuhugasan ko ang mga plato, tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Adrian ang lumitaw sa screen. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi, pero bago ko pa magawa ang desisyon, kinuha ni Daniel ang telepono mula sa countertop. Si Adrian ba ito? Tanong niya. Kalmado pero may kakaibang tono sa boses. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Hindi siya galit, pero hindi rin siya masaya. Parang alam niya ang sagot, pero gusto niyang marinig mula sa akin. Oo, sagot ko, halatang kinakabahan. Tumango siya at ibinaba ang telepono sa mesa. Matagal ko nang nararamdaman na may ibang tao sa puso mo. Sabi niya, diretso ang tingin sa akin. Pero hindi ko alam kung kailan mo sasabihin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, hiya, o guilt. Parang biglang lumiit ang mundo ko. Ang lalaking nagmamahal sa akin ng buo ay nasaktan. At ako, ang dahilan. Daniel, hindi ko matapos ang sasabihin ko. Tumayo siya, kinuha ang jacket niya at lumabas ng bahay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Pero ang mga mata niya ay puno ng sakit na parang hindi ko kayang harapin. Sinubukan ko siyang habulin, pero paglabas ko sa pinto, wala na siya. Ang ulan ay muling bumuhos at sa likod ng bawat patak nito ay naroon ang bigat ng aking kasalanan. Tumawag ako sa cellphone niya, pero hindi siya sumagot. Ang tahimik ng bahay, pero ang ingay sa loob ng puso ko ay hindi maipaliwanag. Pagbalik ko sa loob, napansin ko ang isang envelope sa mesa. Malinis, puti, pero may pangalan ko. Binuksan ko ito at ang laman ay isang sulat mula kay Daniel. Ang bawat linya ay parang patalim na tumutusok sa akin. Hindi kita kailanman pinilit na mahalin ako. Pero kung ang puso mo ay nasa ibang tao, hindi ko alam kung paano ko pa ipaglalaban ang relasyon natin. Mahal kita, pero hindi ko kayang magmakaawa para sa pag-ibig mo. Tumulo ang luha ko habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Kapag bumalik ako, sana magdesisyon ka na kung ako ba ang pipiliin mo o kung gusto mo nang bumalik sa kanya. Doon ko napagtanto na hindi lang ang puso ko ang nakaipit sa sitwasyong ito. Ang puso ni Daniel ay matagal na rin palang naghihintay ng sagot. Isang sagot na hindi ko alam kung kaya ko nang ibigay. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat sulok ng silid ay tila nananaghoy. Dinadala ang bigat ng kasal na hindi ko pinili. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang manipis na kumot at sa isang gilid, ang wedding photo namin. Ako, pilit ang nangiti, at siya, si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko dahil sa utang na loob. Gusto kong durugin ang litrato. Gusto kong alisin ang bawat bakas ng gabing iyon, ang mga bulaklak, ang mga palakpak, ang malamig na tingin ng mga bisita. Pero hindi ko kaya. Lalo na't siya ang dahilan kung bakit buhay ang pamilya ko ngayon. Ang utang na loob ay parang tanikala sa leeg ko. Hinahatak ako palapit sa kanya kahit gusto kong tumakbo ng malayo. Nagbukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang presensya niya ay parang bagyong bumalot sa kwarto.
Tahimik pero puno ng tensyon. Nakasuot pa rin siya ng puting polo mula kaninang opisina at ang mga mata niya, tulad ng dati, hindi ko mabasa. Hindi ko alam kung galit siya, pagod, o basta lang walang pakialam. May kailangan ka ba? Tanong niya. Malamig ang boses. Tumayo ako sa gilid ng kama. Hindi alam kung paano sasagot. Sa kabila ng lahat, magalang pa rin siya. Pero ang distansya sa pagitan namin ay parang pader na hindi ko matibag. Ang lalaking ito, kahit pinakasalan ko, ay parang estranghero pa rin sa akin. Wala. Pagod lang ako. Sagot ko, halos bulong. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Alam kong kahit sa simpleng tanong na yon, may mga bagay na hindi ko maamin. Kagaya ng takot, ng pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Umupo siya sa sofa malapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa dilim ng gabi. Para siyang nasa ibang mundo, malayo sa akin. Kahit narito kami sa iisang kwarto, naisip ko tuloy kung ganito ba palagi ang magiging buhay namin. Dalawang tao sa ilalim ng iisang bubong, pero magkaibang mundo. Alam mo, sabi niya bigla, hindi siya tumingin sa akin. Hindi kita pinilit dito. Pinili mo ring gawin ito. Hindi ko alam kung insulto yon o paalala, pero tumama yon sa akin ng malalim. Oo, pinili kong magpakasal sa kanya dahil kailangan kong bayaran ang utang na loob ng pamilya namin. Pero kung ako lang ang masusunod, hindi ko kailanman gugustuhin ang buhay na ito. Hindi ko to pinili para sa sarili ko. Sagot ko, mas matapang kaysa sa inaasahan ko. Pinili ko to para sa kanila, para sa pamilya ko, para sa mga taong mahal ko. Tumawa siya, pero hindi masaya ang tunog. Mapait. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagpalakas ng tibok ng puso ko, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kaba. Nang tumigil siya sa harapan ko, ramdam ko ang init ng presensya niya, pero hindi ko siya kayang tingnan. Sabihin mo nga sa akin, bulong niya. Malalim ang boses, kailan mo balak mahalin ako? Biglang bumigat ang kwarto. Ang tanong niya ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Hindi ko alam ang sagot. Paano ko siya mamahalin kung ang puso ko ay para sa iba? Paano ko siya mamahalin kung ang bawat tingin niya ay nagpaparamdam sa akin na ito ay isang pagkakamali? Hindi ko alam. Sagot ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Siguro. Siguro hindi ko kaya. Tahimik siya. Tumalikod siya, pabalik sa sofa, pero bago siya makaupo, kinuha niya ang wedding photo namin mula sa lamesa. Tinitigan niya ito, at sa unang pagkakataon, nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang masakit para sa akin yon. May mahal ka bang iba? Tanong niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Hindi ko alam kung paano ko maitatago ang lihim na pilit kong ikinukubli. Ang pangalan ni Marco ang pumapasok sa isip ko. Ang lalaking tunay kong mahal. Pero paano ko aaminin yon kay Adrian? Lalo na't siya ang nagligtas sa amin sa pagkakalubog sa utang. Adrian. Simula ko, pero hindi ko alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Lumapit siya muli. At ang mga mata niya, ngayon ko lang nakita ng ganito. Hindi galit, hindi malamig, kundi puno ng sakit. Sabihin mo, may mahal ka bang iba? Ulit niya mas madiin. Ang boses niya ay halos pakiusap. Tumulo ang luha ko. Hindi ko kayang magsinungaling, pero hindi ko rin kayang sabihin ang katotohanan. Sa huli, tumango ako. Dahan-dahan. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas niya. Umupo siya sa sofa, ang litrato namin hawak pa rin. Pero ngayon, ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang bangin na hindi ko kayang tawirin. Marco ba? Tanong niya. Pabulong. Napalunok ako. Paano niya nalaman? Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang tanong niya o ang sagot ko. Paano mo? Hindi ko natapos ang tanong. Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya,
Nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lihim na mas malalim pa sa akin. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang pumanhik sa pintuan ng kwarto. Alam ko ang lahat, Celia. Bulong niya. Mas marami pa kaysa sa iniisip mo. Paglabas niya, iniwan niya akong tulala. Ang mga salitang yun ay parang bomba na sumabog sa loob ng kwarto. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit alam niya ang tungkol kay Marco? At bakit parang may mas malaki pang sikreto sa likod ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Ang tahimik na gabi ay tila nagbibiro. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumasayaw sa mga kurtina ng kwarto, ngunit ang puso ko'y tila naglalakad sa gilid ng bangin. Si Emilio, ang lalaking pinakasalan ko, ay nasa kabilang bahagi ng kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, abala sa pagbabasa ng isang libro na hindi ko matukoy kung ano. Ang bawat galaw niya'y parang isang paalala na hindi ko siya mahal, pero siya ang naging kabiyak ng buhay ko. Matutulog ka na ba? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya'y kalmado, walang bakas ng galit o pagkairita. Para bang tanggap na niya ang sitwasyon namin, ang kasal na nag-ugat sa utang na loob ng pamilya ko sa kanya. Pero ako'y isang preso sa sariling kwento na hindi ko pinili. Hindi pa, sagot ko, halos pabulong. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang tanawin ay tila isang larawan ng katahimikan, mga punong niyog na humahampas sa hangin, mga bituin na nakakalat sa langit na parang mga panaginip na hindi ko maabot. Ngunit sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay may bigat. Hindi ito kapanatagan. Ito'y isang sigaw na hindi maibulalas. Hindi ko maiwasang maalala ang araw ng kasal namin. Ang ngiti ng mga bisita, ang mga bulaklak na nagkalat sa simbahan, ang tingin ng mga magulang ko na punong-puno ng pasasalamat. Sila ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Ang negosyo ng pamilya namin ay nalugi at si Emilio ang naging sagot sa lahat ng problema. Hindi siya umasa ng pagmamahal, pero inako niya ang responsibilidad na parang siya ang may utang. Sa araw na yon, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para masuklian ang kabutihan niya, kahit pa ang puso ko'y umiiyak. May problema ba? Tanong ni Emilio. At dito ko napagtanto na matagal na pala akong nakatitig sa bintana. Tumayo siya, iniwan ang kanyang libro sa kama at lumapit sa akin. Ang presensya niya ay palaging ganito. Hindi nakakagulat, pero hindi rin komportable. Para siyang anino na hindi mo maiiwasan. Wala, sagot ko, ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Alam kong nararamdaman niya ang distansya ko, ang pader na itinayo ko sa pagitan namin kahit na mag-asawa na kami. Alam mo, hindi mo kailangang magpanggap, sabi niya. Ang mga mata niya'y puno ng kabaitan at iyon ang pinakamahirap. Kung magalit siya, kung magdemand siya ng pagmamahal, baka mas madali para sa akin. Pero hindi siya ganoon. Hindi siya kailanman naging ganoon. Hindi ako nagkukunwari. Sagot ko, pilit na tinatago ang pag-alog ng boses ko. Pero alam kong mali ako. Alam ko ring sa bawat araw na lumilipas, nahuhulog ako sa isang patibong na ako mismo ang nagtayo, ang patibong ng kasinungalingan sa sarili. Hindi ko siya mahal, pero bakit ganoon? Bakit ang mga kilos niya, ang mga salita niya, ay unti-unting nagiging bahagi ng buhay ko? Lumapit siya ng bahagya at naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang amoy ng sabon niya, ang banayad na galaw ng kanyang paghinga. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako, sabi niya, pero sana hayaan mo akong alagaan ka. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng parang kidlat. Paano niya nagagawang maging ganito? Paano niya kayang magpakumbaba sa harap ng isang taong hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya tumalikod ako. Pero bago ko pa magawang maglakad papalayo, naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. May sasabihin ako, wika niya. At sa pagkakataong iyon, ang boses niya ay may bahagyang pagbabago.
May tensyon, may bigat. Napatingin ako sa kanya at ang mga mata niya'y parang may itinatagong lihim. Ano iyon? Tanong ko, hindi maitatanggi ang kaba sa dibdib ko. Huminga siya ng malalim na para bang ang susunod niyang sasabihin ay isang bagay na matagal niya nang iniwasang ibahagi. Alam kong hindi mo ako mahal, umpisa niya. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa akin. Ang mga mata ko'y tumitig sa kanya, naghihintay sa mga salitang susunod. Dahan-dahang bumitiw ang kamay niya sa braso ko at ang ekspresyon niya ay nagbago. Hindi na siya ang kalmado at mahinahon na Emilio na nakilala ko. Sa halip, may takot, may pagkasira sa mukha niya. Hindi ako ang iniisip mo na ako. Bulong niya, halos hindi marinig. May dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat para mapunta ka sa akin at iyon ang hindi mo pa nalalaman. Ang puso ko'y tumigil sa pagtibok at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana ay hindi na naging sapat upang kalmahin ako. Sa sandaling iyon, alam kong ang buhay ko, ang kasal ko, ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay malapit ng magbago.